Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat o ang punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isang matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang mga damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bawat bahagi at tugon sa salmo ay aawitin. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman.
Sino ang marapat umahon sa buron? Sa buron ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitiwan. Ang Diyos na Panginoon, pagpalain siya. Ililigtas siya, pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon ng bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos, at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, kahahabagan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapaalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimuran kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Maligayang piyesta ng lahat ng mga banal, ng lahat ng santo at santa. Salamat kay Father Peter, kami magkasama sa misa. Mahalagang araw po ito, napakahalagang araw para sa ating mga Kristiyano. Kung ipinagdiriwang natin ng buong kasayahan, ang bawat santo, ipinagpipiesta natin ang mga santo, ang bawat santo, ang mga patrona ng parokya, o kaya mga santong ating ipinagnonobena. Higit na higit pa sa roon ang dapat ipagsaya natin, sapagkat hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lahat ng santo. Kaya nga, todos los santos ang araw na ito. At alam niyo po ba, maaring isa sa ating ipinagdiriwang ay magulang natin. Pumanaw na pero nasa langit na. Maaring ito'y kapamilya natin. Hindi declared by the church, pero namubuhay na sa langit. Yun ay santo at santa. Ang mga santo at santa ay hindi lamang yung mga kilala natin na may mga imahen. Maaring ito'y kapamilya natin. Yan. Kaya ating ipinagdiriwang ang kanilang kaarawan, ang kanilang kapiyastahan, Todos los Santos. Kahapon ako ay nagpunta ng SM din sa Batangas City. At ako ay nagulantang. Bakit? Ako daming saya ng mga bata. Ang saya.
Nakatuwa naman, masaya ang mga bata. Kaya lang ako'y nalungkot din. Nalungkot din. Kasi ang karamihan sa mga bata, puno ang SM, ay may mga suot, pero may mga sungay. Kakalungkot. Alam niyo po ba, sabi ng maraming exorcist, at tayo ay binibigyan ng warning. Ang hero nila ay hindi mga banal, hindi mga santo. Ang hero ay ang mga bayani para sa kanila, magandang tularan. Pero at suot nila ay kuminsan may buntot, kuminsan ay may maraming mga sungay, pati mga magtitinda. Kakalungkot. Kami ay sa bagay, paminsa-minsa ko lang na hindi ko naman nakikita yung ganyan Kala ko konti lang. Ay pagdating ko kahapon sa SM ako, puro gayon. Kakalungkot. Pati mga magtitinda may mga sungay. Kakalungkot. Ako'y nalulungkot. Kakalungkot talaga. Sobra. Sabi sa second reading ay, tinawag niya tayo mga anak. Pero ang anak ng Diyos ay walang sungay. Ay sino ang may sungay? Ay di anak ni sungay. Tayo daw ay mga anak ng Diyos. Sabi sa second reading, binasa ni Tita Ditas. Okay? Tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kailan natin makikita ang Diyos? Ay di pag tayo nasa langit. Kaya, ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Ibig sabihin, tularan si Kristo. Sa pamamagitan po ng inyong pagsusuot ng mga damit, ay iyon po ang inyong tinutularan, ang kabanalan, ang pinagmumulan ng kabanalan, si Kristo. Okay, yan ang sinasabi. And then, magandang alam ninyo, at ito'y dapat isinesarmong pagka ganitong araw. Pagka po tayo nagdadasal ng I believe in God, nakalagay po doon at binabanggit natin, sumasampalataya ako sa kasamahan ng mga banal. Communion of Saints. Brother, huwag niyo pong i-steady, ha? Huwag niyo i-steady. Salamat po. Okay. Sa kasamahan ng mga banal. Kung tawagin po sa Latin ay, Communio Sanctorum. Ayan, kasamahan ng mga banal. Nasa credo po yon, creed. Okay. Anong ibig sabihin po nito? Magandang alam nyo. Ito po'y lahat ng binyagan ay kabilang sa iisang pamilya. Tayo po ay kabilang sa isang, kung tawagi, katawang mistiko ni Kristo. Lahat ng binyagan. At ang mga binyagan pong ito ay nababahagi sa tatlo. Ang una po ay simbahan, yung kabilang sa simbahang itinatag ng Diyos, simbahang naglalakbay. Sino ang simbahang naglalakbay? Tayo po. Mga nabinyagan na nabubuhay pa sa daigdig. Tayo, nasimba, nagdadasal, buhay pa. At tayo anak ng Diyos. Kabilang po tayo doon sa kasamahan ng mga banal. Yan po ang first. Tayo po ay nahingi ng tulong sa mga santo na nasa langit na. Huwag niyo pong kalilimutan, pwede rin pong magdebosyon sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Basta tayo po ang kasama sa isang simbahan sa grupo ng mga naglalakbay pa sa lupa, journeying. Tayo ay mga binyagang buhay pa at nasa daigdig pa, nakakasimba pa. Second, kabilang din po sa simbahan, pero ito ang isang another group, simbahang nagdurusa, suffering church. Sino iyon? Binyagan din,
Kaya lang patay na. Pero wala pa sa langit. Nasaan? Purgatorio. Digawat pagka ang ating mga may sakit na, lalo na yung mga hayop, may sakit, ang ginagawa nyo, pinupurga. Ang pinupurga ay nililinis. Ibig sabihin ay may maruming sakat sa taong ito, sa kaluluwa, na dapat linisin. Kaya yun ay nasa place of purgahan, purgation. Kaya merong purgatorio. Sabi sa banal na ebanghelyo, ang kaluluwa ng tao ay napakahalaga, higit pa sa ginto. Parang ginto. Ang ginto daw ay idinadarang sa apoy upang lumabas ang kadalisayan ng pagkaginto. Yun, kaya parang ang kaluluwa ay nadoon sa purgatorio para linisin. At ang sabi din sa banal na kasulatan, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo napapagbayaran ang kahuli-hulihang kusing. Hindi kuting. Ibig sabihin, ang mga kasalanang nagawa natin sa lupa ay dapat nating mapagdusahan sa purgatorio. Kaya naman ang dasal natin, mga nasa simbahang naglalakbay pa, ay para sila ay linisin, padaliin ang paglilinis. And the best way to do it ay sa pamamagitan ng misa. Kaya pinagpapamisa natin. At ang misa natin at ating mga dasal, ang nakakatulong sa kanila para sila'y makarating sa langit. Hindi na sila nakakapagdasal para sa kanilang sarili, para sila'y makarating sa langit. Sila'y umaasa sa dasal na mga naglalakbay sa lupa. Tayo iyon. Kaya atin silang ipinagdadasal. Bukas ay babasahin. Bukas ay babasahin doon. Sabi ay, ang isang sundalo, pinuno na sundalo, isang kapitan ng sundalo, matapos mamatay ang kanyang maraming kasamahan, anong ginawa nito? Siya ay nangilap ng ginto, ng mga silvers sa mga tao, sa mga sundalo. Bakit siya nangilap? Sabi ay, ibibigay sa templo para ipagdasal ang kaluluwa ng mga yumaong sundalong namatay. Yan po yun. Ano ho? Yan ho'y walang ipinag-iba sa inyong pagbibigay ng pangalan ng mga patay na may limos. Naintindihan niyo po yun? Okay. Yun po ang kahulugan noon. Bakit ka kami naglilista ng patay? Bakit ba nilalagyan ng limos? Yung po'y nasa Makabeyo sa banal na kasulatan. Tingnan nyo rin po, ako po'y natutuwa kung paano tinuruan ng mga unang pari ang ating sambayanan. Ako'y natutuwa. Sana'y hindi kami magkulang sa pagtuturo din sa inyo. Paano ka ako nalaman ng mga magulang? Kasi nakita ko ito sa aking ama't ina eh. Paano nalaman ng ating mga ninuno? Yung may mga batang nangangaluluwa, diga ho, nawawala na ngayon. Sana meron pa. Ang ganda kasi ng kahulugan. Kaya lang nawawala. Nung ako nung isang araw ay umuwi sa bahay, habang ako'y nasa bahay ng aking tiyahin, nagkakape doon. Sila may tindahan may tindahan ng aking tiyahin. Ay may mga batang kumanta, kakoy may nakanta mga bata, ako'y natuwa. Hindi sapagkat gawain ko iyon, nung ako'y bata pa, nangangaluluwa, kundi sabi ko, very good. Buhay pa ng kaunti ang mga batang nangangaluluwa at humihingi ng limos. Nakakatuwa. Okay. Bakit nababanggit ng pari iyon? Alam niyo po, kaya ako'y natutuwa sa simbahan paano nagturo sa tao. Yun po'y makahulugan. Nung unahong panahon,
Ang ibig sabihin po ay ganito, ang mga tao nagsusuot ng mga gula-gulanit na damit, yung bang nakakaawa, nagmumukhang pulubi. Bakit? Sila po'y namamahay-mahay at humihingi ng limos. Yun yung mga taong katulad ninyo, aanhin ang limos. Yun po ay dinadala sa templo para ipagpamisa ang mga kaluluwa na yumao. Gets nyo? Gayon din po ang mga bata. Nung sumama ang mga bata, gayon. Kaya lang nung magkaroon na sumama ang mga bata, nagkaroon na ang mga bata, gayon din ang ginawa ng matatanda, sila nangangaluluwa na kanta. Sabi ay, ang kanta ganito, ang limos na inyong bigay gagamitin sa simbahan, dadalhin sa templo para ipagdasal at ipagpamisa ang mga patay. Naintindihan nyo na? Kaya lang habang tumatanda ang panahon, hindi na ang limos na inyong bigay, hindi na simbahan, gagamitin sa tindahan. Okay, nawawala na yung espiritu ng kabanalan. Okay, gets nyo? Kaya yun, walang iba sa inyong ipagpapamisa. Ang tinutulungan natin doon ay ang kaluluwang nasa purgatorio. Gets nyo? Ayan. Isa pa, dapat alam ninyo, siguro nawawala na rin. Sana hindi. I do not know kung ginagawa nyo. Otherwise, nakakalungkot din. Buhat pa nung ako'y maliit na nagkaisip at marahil we had the same experience, madaling araw ako'y magigising, iihi, katulad ng ginagawa natin, O kaya'y pagkagising ko, ako'y nagtataka. Bakit ganito may mga kandilang may sindi na narinig sa aming bahay? Kita ko ay 4 na kandila. Bakit ito may mga kandila? Lagi ko na lang nakikita. Ay di tayo may mga malagkit, na merong, I do not know kung meron pa, may mga malagkit, nilutong mga malagkit, bukod pa sa suman, iba pa yung suman Basta malagkit na may mga kibal-kibal, may mga beans, Yan tayo. Una, bakit malagkit? Para dikit-dikit ang pamilya. Para dikit-dikit. May malagkit at may kandila. Bakit may kandila? Ang mga magulang at ang pamilya na hindi makapunta sa sementeryo sapagkat hindi naman gayong kadali nung panahong una, ang pumunta sa sementeryo, ay papaano nila inaalaala at ipinagdarasal ang mga mahal sa buhay na nakalibing? Ay di sa madaling araw, nagsisindi ng kandila. Bawat tao, isang kandila. At sila'y nagdadasal. Kaganda! Kaganda! Sana hindi nawawala. Pero kayo, ay ginagawa nyo pa rin, marahil hindi na sa bahay. At kung ginagawa nyo pa rin yan, hindi masama. Makahulugan. Pero kapag hindi nyo alam ang kahulugan, mababaliwala. Kaya hindi, nawala na ang kahulugan. Wala nag-explain ng nangangaluluwang mga bata. Nangangaluluwang mga matatanda. Nawala na. Okay. Bakit? Para sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio. Bagamat tayo nagdadasal sa mga santo, tayo din ay nagdadasal sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Hindi lang ang nagdadasal para sila'y sumalangit, pwede rin tayong humingi ng tulong sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Si San Gregorio, kilala, basahin nyo yan, mahirap na ipaliwanag, hahaba, ay may debosyon sa mga kaluluwang nasa purgatorio. At siya'y nakaranas kung papaano ang mga kaluluwang pinagdidebosyonan gumagawa ng milagro.
Katulad ng mga santo na nagbibigay milagro at nagmimilagro sa debosyon ng tao, the same is true with the soul suffering in purgatory. Gayon din. Kaya kayo pwedeng magdebosyon sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Okay. Kahapon, ako ay nalungkot sapagkat bakit sila yung nakasuot ng mga damit na nakakatakot, dress up in spooky costumes of ghost, multo, ghouls, mga anak ng kadiliman, mga tiyanak, mga kapre, yung gayan. Dress up as dead, mga patay na nabuhay. Dress up like Satan, may sungay na kulay pula. Demons, evil monsters. Ang Halloween becomes spiritually dangerous. Tatandaan niyo po yan. Kapag daw ang ama at ina ay nagsusuot sa anak ng mga damit ng kadiliman, sinasabi daw ng kanyang isip sa demonyo, iniaalay ko sa iyo ang anak kong ito. Sabi iyan ng mga exorcist. Binibigyan natin ng pagkakataon na angkinin ang ating anak at ang ating sarili kapag sa ganitong panahon at sa lahat ng panahon, lalo na sa ganito, ay tayo'y nabibihisan ng mga nakakatakot, damit ng kadiliman. Sinasabi ng isip natin sa demonyo, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo. Inihahandog, iniaalok ko ang anak ko sa demonyo. Gayon, inilalapit natin sa pintuan ng impyerno ang mga kaluluwang sinusuotan ng damit na pang-impyerno. Ay di sanay na, nasa lupa pa'y iniaalok na, may bihis na. Kaya that is actually spiritually dangerous. If you dress up in a diabolical theme or costume, you glamorize and highlight Satan. Ginaglamorize mo si Satanas. And that is incompatible with the Christian faith. Kaya kakatuwa kayo, mga nabibihisan ng mga damit ng banal. Dress up like a saint. Recreate counterculture. Maganda po iyan. Counterculture. To let them know, yung mga nabibihisan ng kadiliman, na hindi dapat ginaglamorize. Hindi dapat nating pinasisikat ang kampon ng kadiliman. That is incompatible with our faith, with Christian faith. Kaya kayo ay pinupuri ng pari. Hindi kayong kadali, mabanas. Gigising kayo ng maaga, pero kayo na dyan. Yun ho ang ating ginugunita ngayon. Ikatlo, sa Communion of Saints, yung mga banal. Kayo ho yun. Ibig sabihin, nagbibigay inspirasyon sa inyong buhay ang mga banal at dapat silang magbigay ng inspirasyon sa atin para balang araw, tayo din ay makarating sa langit. Sana'y kayo pagpalain ng Diyos at ating ipagdasal ngayong araw na ito. Sana ang ganitong paalaala ay magbigay sa atin ng inspirasyon. Gusto ko balang araw mabuhay kasama ng Diyos sa kalangitan. Okay?